Emotionally wounded people need God's healing and peace. Maraming tao ang sugatan. Ang pagiging sugatan sa damdamin ay may pinanggagalingan. Kaya nga, maraming tao ang may mga kanya-kanyang hugot, di ba? Alam natin yan. Posible ba na ang mga hugot na ito ay maiwasan na? Posible din ba na ang taong may hugot ay gumaling na sa mga lumalalang mga hugot na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa episode na ito. Wounds and Scars. How to turn wounds into scars. Hello, I'm Genius Robert III. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Welcome to episode 11, Wounds and Scars. How to turn wounds into scars. In this podcast, you will learn about the figurative meaning of wounds and scars. Many people are unaware that they are emotionally wounded. So, dapat ma-recognize din natin yan. You will learn also about people who carry around this woundedness. Yung pagiging sugatan ba? Yung may mga hugot. And, maniwala kayo hindi, we are wounded people who maybe are wounding others. Nasasaktan natin ang ibang tao dahil sa mga pasakit na ating naranasan noon. Sadya man o hindi sadya. So, if you are new to this podcast, please consider to follow or subscribe to Speak to Inspire podcast. Nasa Spotify po tayo, Apple Podcast, Google Podcast, at iba pang mga podcast sites. So, Speak to Inspire is also in Facebook and in YouTube. At ang goal natin dito ay abutin ang mga kababayan nating Pilipino patungkol sa usaping ito. Okay, let me lay down sa ating lahat this new concept. Our words and actions are affected by the condition of our hearts. Naniniwala ba kayo doon? Na ang ating mga galaw at ating mga pananalita ay apektado ng kondisyon ng ating mga puso. Okay, let's define muna yung mga iba't ibang terms na ito. Una, heart or puso. Pag sinabi bang puso, of course, hindi lang yan yung literal na puso natin na tumitibok. Heart is the center of human will and emotion. Ito ang sentro ng kalooban ng tao at emosyon ng tao. Kaya nga pag ang tao masaya, parang tumatalon ang puso ko. Yun, parang ganon. Okay? Pag malungkot naman siya, nananakit ang puso ko. Parang tipo mga ganon ang sinasabi. Okay? So what does the phrase mean? Condition of our hearts. Pag sinabing condition of our hearts, it talks about human well-being. Kung ikaw ba ay nasa kaayusan, ang kondisyon ng puso mo ba ay nasa kaayusan or ang kalalagayan ng puso mo ay hindi balanse? Okay? Kailangan malaman natin. So ang kondisyon ng puso natin ay maaaring balanse o hindi balanse, maayos o hindi maayos. And there are factors to that. Now, pag sinabi namang emotionally wounded, ano bang ibig sabihin nun? Ang pagiging emotionally wounded ay yung magkaroon ka ng griefs or dalamhati sa buhay. You are wounded if you are grieving or meron kang dalamhati. You are wounded if you have sorrows or meron kang mga hinagpis sa buhay. You are wounded if you have afflictions. Ito yung mga paghihirap dahil sa mabigat na kalooban. Afflicted ka. At ang mga griefs, sorrows, and afflictions na ito is caused by dalawang bagay. Transgressions or evil deeds, yung mga masamang gawa natin o ng ibang tao, it can cause emotional woundedness. Or iniquity. Ang ibang pagkaka-define yan ay yung sin and guilt feelings. Kapag ikaw ay may guilt feelings, okay, ito ay nagdudulot sa iyo ng pagkakaroon ng dalamhati, hinagpis, afflictions. Okay? So it's either nakagagawan mo o kagagawan ng ibang tao, any person is susceptible sa pagkakaroon ng emotional woundedness. Kailangan mo unawaan mo ito.
Especially kung ikaw ay dumaraan sa ganito o may kamag-anak ka na talagang laging depressed, anxious at mayroong mga uh, personality disorders or something na malapit doon, or kahit na yung simple mga bagay lang na talagang ang husay niya mag-worry at mag-doubt at may mga fears pa dyan na iba't ibang mga bagay. Okay? So those are the definitions. Now, ano naman, ulitin ko lang pala, our words and our actions are affected by the condition of our hearts. So kung anong kalalagayan ng puso mo ngayon, okay, may kinalaman yan sa mga iyong salitang sinasabi, sadya o hindi sadya, at mga galaw mo, sadya o hindi sadya. May mga tao nagsasabi na, hindi ko naman talagang sinasadyang saktan ka eh. No, ang tanong, hindi niya sinasadyang saktan ang isang tao, pero bakit niya nasaktan? Yeah. There's emotional woundedness. There are wounds inside the heart, inside the soul of this person. Kaya nga, hindi ko sinasadya, sorry. Pero paulit-ulit yung sorry, pero hindi nagbabago. There is a deeper meaning, deeper source, deeper, what do you call this? There is a deeper reason why people do and say what they do and say. Yung mga sinasabi mo, especially sa mga mahihirap na sitwasyon, kapatid, yung mga galawan mo, yung mga salita mo, yung itsura ng mukha, or something, those are all responses sa nangyayari sa puso mo. And you need to know this. Why? Because this is important, mga kapatid. Okay? Let me give you an illustration. There's a middle-aged person many years ago, kausap ko siya. Ang sabi niya sa akin, naku, hindi ko gagawin sa asawa ko ang ginawa ng tatay ko sa nanay ko. Hindi ko lolokohin ang misis ko. Did you know, not less than 10 decades after, not less than 10 years after, alam yung nangyari? Yung sinabi niya, ginawa niya. Pero yung tao na to, in fairness sa kanya, wala naman siyang plano na, sadyain na gano'n na sirain ng pamilya niya. He wants a happy family. I know the man. Okay? But the problem is, bakit niya nagawa yung ayaw niyang gawin? Why? Because there's a deep-seated, wounded heart na ginawa ng tatay niya sa kanya. Nasaktan siya sa ginawa ng tatay niya sa nanay niya, and it caused a wound in his heart that was never healed that time. Kaya nagawa niya pa rin. So the wound stayed as a wound, hindi gumaling. Alam naman natin kapag ang sugat ay hindi gumagaling, hindi siya mananatiling sugat lang, magnanaknak yan. Sorry for the word na. Pero yan ang literal eh. Yan ang nangyayari. Emotional woundedness kapag hindi nagamot ay magnanana at lalala at talaga matindi ang pwedeng mangyari. So what do I mean? What I mean is this. You have to discover. Kaya abangan mo sa dulo, magsasabi ako sa inyo kung ano ang solution, how to turn wounds into scars. Maaring hindi na talagang totaling mawala yung scar na yan. Pero I tell you, a scar is better than a wound. Okay? A scar is better than a wound. Dahil ang wound, masakit yan. Malalala yan pag hindi ginamot. Pero ang scar, you know what I'm trying to say. Okay? So, tuloy tayo. Before I proceed, let me tell you about a verse in the Old Testament that describes the messianic personality of the Christ sa panahon ng New Testament. Pero in the Old Testament, hindi siya pinangalanan, pero there was a description about this Messiah, this Christ, na later on sa New Testament ay na-reveal as Jesus, the Christ. Okay? At ano ang kanyang ginawa para sa atin na mga wounded people? Kailangan mo marinig to, kapatid. At kung ikaw sa ngayon ay nag-iisip ka, okay? Nag-iisip ka na, kailangan ko bang ibigay ang buhay ko sa Diyos? Wag na kaya. May inaalagaan ka ba na pasakit sa kalooban mo? Meron ka bang inaalagaan na guilt feeling sa puso mo? Meron ka bang hinanakit sa kaninumang tao, patay na o buhay pa? Meron ba ito nagiging epekto sa puso mo, sa relationship mo sa ibang mga tao, at sa sarili mo? Well,
If you said yes to all of those questions, you need God's healing. Okay, let's continue. Let me read from Isaiah chapter 53 verses 4 to 6. Sabi po rito, surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was pierced for our transgressions, He was crushed for our iniquities. Upon Him was the chastisement that brought us peace, and with His wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Okay, listen here, brothers and sisters, listen here. Ang verse na to, this tells about what Jesus did on the cross para sa ating lahat. And let me read it to you in Tagalog. Okay, Isaiah 53 verses 4 to 6. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. There. Tayo ay gumaling dahil sa paghirap na dinanas niya at sa mga hampas na Kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng landas, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang na tayo dapat ang tumanggap. Listen here, my brothers and my sisters. Let me remind us all, mga kapatid, na itong pinag-uusapan natin is not a joke. This is about human well-being. Okay? Kailangan mong pakinggan ito. Kasi hindi mo alam, maaring isa ka na dito or maybe you have a loved one na kailangan mong bahaginan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Okay? So tingnan natin yung mga words na ito. With His wounds we are healed, and the Lord laid on Him the iniquity of us all. Let me share to you, Jesus is described hundreds of years before He was born and before He died. So magitan ng verse na to, may kita po natin na may nakikita ang Diyos na pangangailangan ang tao. Uy, pera ba yan? Kotse ba yan? Naku, magkaroon ako ng kotse, solved na ako. I-bless lang ako, solved na ako. Naku, mga kapatid, those are secondary in comparison with the wounds in our hearts na kailangang priority na pagalingin ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi ng Bible, nakita ng Diyos yung ating mga transgressions and iniquities and everything. Ang nakita ng Diyos sa buhay ng mga tao ito, there are griefs or dalamhati. Look at the verse, meron doon sinabi, yung mga hinagpis at meron mga afflictions o yung mga paghihirap dahil sa mabigat na kalooban. These are emotional factors sa buhay natin na nakakaapekto sa ating pamumuhay bilang tao. Sa ating relationship, sa ating business, sa ating mga pakikitungo sa ibang tao, at even sa pakikitungo natin sa Diyos. Nagkakaroon ito ng epekto. So what do I mean by this? Hear this mga kapatid. Human wellness cannot be achieved if we are emotionally wounded. Gusto mo maging stress-free? Gusto mo maging worry-free? Depression-free? At lahat ng mga freedom na yan, especially mga anxieties and fears and doubts? Well, I tell you, hindi mo matatanggap ang mga freedom na iyon unless you are emotionally healed. Because those things are emotional wounds. And you need to turn those wounds into scars. At ito'y mangyayari sa tulong ng Panginoon. Again, ulitin ko, griefs are yung mga dalamhati, hinagpis, paghihirap, at mabigat na kalooban. Yan ang mga nagpapabigat sa atin at nagkukos sa maraming tao na magkaroon ng mga hugot. Okay? Alam niyo mga kapatid, I've been a pastor for almost 3 decades na. And I've talked with people as young as
25, sharing the Lord, and as old as 95, nga ganun. And I've learned one thing in common sa lahat. Iba't ibang edad, may iba't ibang mga dalahin at may mga sugat. The older a person gets, the more wounds he may have or she may have experienced. Kasi bakit? Nakikisalamuha siya eh. Karamihan sa mga tao sa paligid natin are wounded people. Wounded people wound people. Hurting people hurt people. Yung mga pasakit natin, dinadala natin sa iba kahit wala silang kinalaman. Minsan, ang isang babae na nakaranas ng panloloko na isang lalaki, minsan sabihin niya, lahat ng lalaki manloloko. You see, na stereotype lahat ng lalaki na manloloko. May isa akong kilala, na sting siya ng bubuyog. Yun, yung tinusok siya ng bubuyog. Simula nung araw na yun, galit siya sa mga bubuyog. Makakita lang siya ng beehive. Alam mo yun, yung, ano ba Tagalog ng beehive? Yun yung bahay ng mga bubuyog. Alam mo gagawin niya? Mag-ibigay siya ng protection, whatever, at sisindihan niya at tatakbo siya. Okay? Galit siya sa bubuyog. Okay? Kaya na-stereotype sa kanya lahat ng bubuyog. Hindi naman lahat ng bubuyog. Sinaktan siya, isa lang eh. And sometimes, people who have wounded hearts stereotype people at minamarkan yung mga taong, halimbawa, yung mga taong pangit, masasama ugali ng mga yan. Diba? Kaya tingnan mo, karamihan sa mga kontrabida noon ay mga pangit. O pinapangit sa pelikula. Diba? Ngayon, mga gwapo na ang mga kontrabida, diba? Pero what I mean to say, mga kapatid, is this. We limit ourselves sa mga iba't ibang sitwasyon dahil sa kagustuhan natin na ingatan ang sarili natin. Pero the more na iniingatan natin ang sarili natin without God, the more we get wounded. And the more we get wounded, the more na nafe-feel natin na talaga ang sama ng mundo, ang dami nating angal sa buhay, humuhugot tayo sa Facebook, at iba pang mga bagay. Gusto nating unawain yung sarili natin, pero we end up na hindi natin nauunawaan ang sarili natin. At lalo na, hindi tayo nauunawaan ng ibang tao. And we reason out patungkol sa mga bagay na naranasan natin. Nagdadahilan tayo. 'Di ba? Isang dahilan ay hindi ko sinasadya. Yes, hindi mo sinasadya. But the point is, bakit mo ginawa? Bakit ang isang bagay na hindi mo gustong gawin at hindi mo sinasadya, ginawa mo pa rin? And the worst is this, consistent ang tao na yun. Bakit? Again, wounded heart. Wounded heart. Brethren, listen here. We can be believers of Christ, pero maybe we have wounded hearts. Maybe we say na okay lang tayo, pero we have wounded hearts. Now, let me tell you, human wellness is impossible if there are transgressions, evil deeds, iniquities, or tinatawag nating guilt feelings. Kailangan ma-deal away mo yung evil deeds, yung masasamang gawa, yung mga kasalanan, yung mga bisyo, yung mga bagay na ito nakasakit sa'yo. Katulad nito, example lang, ang isang taong mabigat ang kalooban, magiinom. At pagkatapos niya mag-inom, malalasing siya, sasakit ang ulo niya, hindi siya makakapasok kinabukasan. So, dumoble ang kanyang problema. Diba? O, para makatulog. Pero, ang tanong, bakit doon nanggagaling sa mga chemical na yun ang ating kaayusan? Can God not heal you? Hindi ba kaya ng Diyos na ikaw ay pagalingin? Yes, ginagamit ng Diyos ang technology, ang mga treatments, pero what I mean to say is, in the emotional side, in the human wellness side, are we looking at God? Kailangan natin gawing scars, ang wounds. Okay, let me define. Anong kaibahan ng scar sa wound? Ang scar ay yung sugat na gumaling. Na kahit natapikin mo, hindi siya masakit. Ang wounds o ang sugat ay konting tapik mo lang dyan, depende sa lala, ay masakit na agad. Minsan hindi mo pa nga nahihipo, hindi pa na nahahawakan, umiiwas na yung taong may sugat kasi alam niya masakit pag nahawakan mo yun. Now, dalin mo yan, ganyang konsepto, into the spiritual side. What happens when people are wounded? They tend to
reject people, isolate themselves kasi baka masanggi yung sugat, yung ego, yung greediness, yung mga pasakit, yung mga dalamhati, yung mga guilt feelings. Kaya nga minsan ibang tao ay magbasa ng Bible kasi nagigilty sila. Minsan ayaw lang makinig ng preaching kasi nagigilty sila. Kaya minsan may ibang tao gusto nilang makinig na preaching yung gusto nila para yung guilty feelings ay mawala. No, you cannot neglect the guilty feelings in your heart by saying yung gusto ko lang marinig ay yun ang gusto ko marinig. Sometimes to cure that guilt feelings sa buhay natin, you need to hear the story of how bad it is na magkaroon ng kasalanan. By His wounds, we are healed. Ang sabi nga ng Bible, He has borne our griefs. Dinala ng Panginoon ang ating mga pighati. Dinala niya ang ating mga kalungkutan, yung mga paghihirap, yung mga hinagpis. Dinala niya lahat sa Kanya. At ang inisip natin ay pinarusahan siya ng Diyos. Kaya ganun. No, yung parusa na natanggap ni Jesus Christ ay ang parusa na dapat ay sa iyo. But Jesus Christ was thinking of your human well-being. And more than that, He was thinking of your spiritual well-being that will affect your human well-being. Bakit maraming mga psychological at psychiatric treatment ang hindi ganoon ka-effective? Kasi nakafocus yon sa physical and the soul or the emotional. Hindi masyado natitreat ang spiritual aspect. And you are a human being that is composed of body, soul, and spirit. Kung ang tinatreat lang natin ay yung body at yung soul while neglecting the spirit, you are not receiving your complete healing. Listen here, brethren, listen here. You need complete healing, body, soul, and spirit. And only God can fill yung highest need ng isang tao, yung spiritual need. So again, here's the good news, mga kapatid. Wounds can turn into scars. How? Ganito. You need to be self-aware. Kailangan alam mo anong mali sa buhay mo. Kailangan aminin mo ang mga maling thought patterns, ang mga maling behavioral patterns, at aminin natin na mali doon. Kaya nga sabi ng Bible, all we like sheep have gone astray. Aminin natin na naligaw tayo. Okay? Huwag mahiyang magtanong kung naliligaw tayo. Spiritually speaking, you need to be self-aware. Second thing is this, you need to have awareness of God. Hindi ko sinasabing alam mo may Diyos. Ang sinasabi ko ay, ikaw ay nakakaranas na buhay ang Diyos. Awareness of God is not just that we say we know God, ngunit yung mga gawa natin, yung mga salita natin ay hindi nagpapakita o nagbabaliwala ng presensya ng Diyos. If we say we know God pero wagas na wagas tayong magsinungaling, wagas na wagas tayong manira ng mga tao, manchismis, I don't think so that is awareness of God. 'Di ba? Hindi awareness of God yung manira ng tao. Hindi awareness of God ang manira ng ibang gawa ng ibang tao. Ang gawain ng Diyos is to speak well of other people, to help people in their distress, in their anxiety, in their fear, in their doubts. So brethren, listen here. You need self-awareness and the awareness of God. Kailangang alam mong utos niya. At ang utos niya ay sundin mo. Kapag ang utos ng Diyos hindi mo sinunod, ang tawag doon is transgression. Okay? Kapag ikaw naman ay sumuway sa Diyos, ang tawag naman doon ay sin or iniquity or guilt feelings. Kapag hindi ka nakasunod sa Diyos, may guilt feelings. Kapag hindi mo sinusunod sa Diyos, that's transgressions. Kapag ikaw ay nagkasala na, doon na pumapasok ang guilt feelings. And how many people are guilty of disobeying God? Kahit lang pag-disobey sa parents, pag-disobey sa traffic rules, sa pag-disobey sa emotional wellness ng ibang tao. Diba? Sasaktan natin ang puso ng iba. That's not right. What I mean to say, mga kapatid, is this. You have the power to
to decide if you want your wounds to be turned into scars. And the bottom line is this: you need to be restored in your relationship with God. I'm not talking about religion. I'm talking about your relationship with the Lord. Kailangan mong iayos ang relasyon mo sa Diyos. And now, I'm speaking as a pastor talaga. Big time pastor words ito, mga kapatid. You need to come to God at talagang ihingi natin ng tawad ang ating mga kasalanan at ang mga guilt feelings na yan ay ibigay natin sa Kanya. And be sure when you ask forgiveness, be sure na wala ka ng plano na gawin ang mga bagay na yon. Hindi yung hingi lang ng hingi ng tawad pero hindi totoo. Pwedeng hindi totoo ang paghingi ng tawad. Pwedeng hindi totoo ang pagsisisi. Kapag hindi nababago ang buhay, kapag hindi ka nagsasubmit sa iyong mga parents, kung talaga nagsisisi ka na sa kamalian mo, at ang sabi ng parents mo ay ganito, submit to your parents. Kung may parents ka pa. Okay? Submit to authorities. Submit yourself to God and have a restored relationship. If you have a wound and it turned to a scar, hindi ka na masasaktan. Dahil, bakit? Magaling na ang sugat mo. At ang sugat mo ay pinagaling ng Panginoon. God bless you, kapatid. And may the healing power of the cross of Jesus Christ come upon your life as you humble yourself at sa pagpapakubaba mo sa Diyos, matanggap mo ang Kanyang kagalingan and let Him turn your wounds into scars. God bless you for listening. This has been Gene Estrabon. See you next time.